Sa malawak na kabukiran, makikita mo ang mga berdeng palay na kumakaway sa kalawakan na hinahampas ng hangin at sinasabayan ng paunting-unting patak ng ulan na nagmumula sa kalangitan. Napapangiti si Clarissa habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin mula sa bintana ng kanilang bahay. Ang bahay ay gawa sa kahoy, simple ngunit matibay. Si Clarissa ay nag-iisang anak ng mag-asawang magsasaka na naninilbihan sa pamilyang Fernandez. Masipag si Clarissa, matyaga at higit sa lahat may pangarap sa buhay at para sa kanyang pamilya. Bagamat mahirap siya, may magandang pagkatao, matalino din ito at malalim ang pangunawa sa buhay. Higit sa lahat, siya ay maganda at may maamong mukha. Napalingon si Clarissa nang marinig niya ang tinig ng kanyang ama mula sa kusina. "Anak, halika at tayo kakain na." "Upo, itay," sagot ni Clarissa. Sa kabilang dako, si Mark, gwapo, anak ng mayamang pamilya. Medyo spoiled brat sa una, ngunit may kabutihang loob, hindi sanay sa hirap. At higit sa lahat, nag-iisang tagapagmana ng mga Fernandez. Dahil mula nung bata pa si Clarissa ay sinasama na siya ng kanyang ina na si Aling Rosing sa tahanan ng mga Fernandez. Magkababata sina Mark at Clarissa at habang lumilipas ang mga panahon, si Clarissa at Mark ay lumalaking close sa isa't isa. "Clarissa," tawag ni Mark, "halika at may ibibigay ako sa iyo," sabi ni Mark isang araw. "Gawan mo naman ako ng favor, please," pagmamakaawa ni Mark. Napilitan lumapit si Clarissa kay Mark at tinatanong kung anong favor ang hinihiling nito. "Pakibigay naman ng note kay Christina," pahayag ni Mark. "Sinong Christina?" sabay tanong ni Clarissa. Sumagot si Mark. "Yung classmate mo na maganda at sexy," sabay tawa ni Mark. "Che, ikaw talaga, napakababero mo. Kahit kailan. Di ba kabreak mo pa lang ng girlfriend mo? Ano na naman tong kalokohan ng mga ginagawa mo, Mark?" Sabay haplot ng note kay Mark. Natatawa at napapakamot na lang sa ulo si Mark dahil lahat ng sinasabi ni Clarissa ay may katotohanan. "Mark, may bayad dito ha," napapangiting sabi ni Clarissa. "Kailangan ilibro mo ako ng 2 weeks na merienda sa school," natatawang sabi ni Clarissa. Sabay kindat kay Mark. Ngunit sa puso ni Clarissa may kung anong kirot at lungkot na nararamdaman sa kanyang puso. Isa lamang ito sa mga palagayang loob ng dalawa sa isa't isa. Tulad ni Clarissa ay pinagtatakpan ang mga kalokohan ni Mark sa kanyang mama na si Doña Estrella. Sa isang gabi na na-late nang umuwi si Mark sa kanilang bahay. "Late ka na namang umuwi, Mark," sabi ni Señora Estrella kay Mark. Napatawa si Mark, sabay yakap sa ina at nilambing at sabay sinagot niya, "Kasama ko si Clarissa, mama. Katatapos lang namin gumawa ng project sa bahay ng isang kagrupo namin." Nangingiting paliwanag ni Mark. Ngunit ang totoo nito, galing si Mark sa pagkikipag-date sa kanyang girlfriend. Bukas, pagdating ni Clarissa, ma, dito sa bahay ng hapon, tanungin niyo siya kung saan ako nanggaling. Si Doña Estrella na mahal ang nag-iisang uniko iho, napapangiwi na lamang ito at sabay sabi, "Kumain ka diba? Ikaw na bata ka, lagi mo na lang akong pinag-alala kasama ng daddy mo. Diyan ka muna at magpapahanda ako ng pagkain kay Inday sa kusina," isa sa mga kasambahay nila. Sa bahay nila Clarissa, nagdi-dinner ang mag-anak sa pagkainan nang biglang nagsalita si Mang Kanor kay Clarissa. "Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Isang buwan na lang, graduate ka na sa high school," sabay tingin at abot ng kanin kay Clarissa. Napapangiti si Clarissa at habang inaabot ang plato ng kanin at naglalagay ng kanin sa kanyang plato. Sinagot ang ama, "Tay, valedictorian po ata ang anak nyo," sabay tawa at tingin sa mga magulang. Nagkatinginan ng mag-asawa at labis na katuwaan at kasiyahan ang nararamdaman ng mag-asawa sa oras na iyon na kahit pa alam na nila na tapuan talaga ang anak nila mula pa noong bata. Matalino at masipag si Clarissa sa pag-aaral.
Ito ang komentaryo ng mga guro sa school na pinapasukan ni Clarissa. Laging siya ang nangunguna sa klase kahit anong asignatura. Aba, kailangan mapaghandaan natin ang pagtatapos ng ating anak. Kailangan may handa tayo. Magkakatay tayo ng 3 kambing para sa mga kamag-anak at mga kaibigan mo, anak, sabi ni Mang Kanor. Naku po, itay, huwag na lang po kayong maghanda. Tama na po ang pansit at puto, sabay subo sa kanin na ulam na nasa kutsara ni Clarissa. Tay, nay, gusto ko sanang maging arkitekto. Kaya po ba, nay, tay? Sabi ni Clarissa. Sagot ni Mang Kanor. Aba anak, kahit mahirap ang buhay, kakayanin namin ng ama mo anak, na patapusin ka ng pag-aaral. Sabay sabad ni Aling Rosing. Saan mo ba balak mag-aral? Ng kolehiyo anak, sabay tanong ni Mang Kanor kay Clarissa. Sa bayan po sana tay. Ma, para hindi na po tayo mahirapan sa gastos. Uwi na lang po ako araw-araw dito sa bahay, sabay sagot at tingin sa tatay ni Clarissa. Tatango-tango na lamang ang mag-asawa at sabay masayang magkakasamang tinapos ang kanilang dinner na masaya at mapayapa. Si Mark, habang kasamang mga magulang sa sala at nanonood ng TV, napalingon si Doña Estrella na makitang may dumating na bisita at hasta nito ay kilalang kilala nilo ang panauhin. Papatayo si Doña Estrella nang makita ang napakagandang dalaga at papalapit ito sa kanila. Ay makikita sa kanya ang aurang sofistikada. Makikita sa mga galaw nito ay anak ng mga prominenteng pamilya. Hello po tita Estrella, sabay bati ni Joanna at sabay lapit at alik sa ginang. Aba Joanna anak, dumating ka na pala. Kailan ka dumating? Ang mga parents mo kasama mo ba sila? Sabay-sabay na tanong ni Doña Estrella na kababakasan ng kasiyahan sa mukha. Kararating ko lang po tita, galing ng Amerika. Sabay tingin kung nasaan nakaupo si Mark. Si Joanna, anak ng politikong kaibigan nila Doña Estrella at nag-iisang tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Ventavilla family. Maganda, sexy, pero may pagkamaldita at hindi maganda ang mga asal. Si Joanna ay naninirahan sa Amerika kasama ang kanyang mama Ingrid. Now na magkakalis na si Joanna, basta naisin na ni Joanna na mag-aral sa Pinas dahil hindi niya kayang mawalay kay Mark, ang nag-iisa at tanging minamahal niya mula nang ito ay makilala niya. Tita Estrella, marami akong pasalubong sa inyo. Sabay abot ng maraming bag paper kay Doña Estrella. Tita, ako po ang pumili niyan at tiyak ko po na magugustuhan ninyo. Nang buksan ni Doña Estrella ang laman ng paper bag, masaya at napakitin na lamang si Doña Estrella. Si Doña Estrella, isang kwintas at bracelet ang laman ng paper bag. Nag-alala ka pa iha, sabay halik sa pisngi ni Joanna bilang pasasalamat sa pasalubong na dala ni Joanna mula sa Amerika. Tito, ito naman po ang para sa inyo, sabay bigay ng isang nakabalot na kaha at inabot naman ito ni Don Carlos. Pagbukas ni Don Carlos, napagtanto niya na necktie ang laman at relo ang pasalubong ni Joanna sa kanya. Nagpasalamat si Don Carlo kay Joanna.